Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Sa pool sa CCTV, lolang nagkakape sa e-bike, nasa pool ng isa pang e-bike. Mga nakabangga, sinubukan pang tumakas. Wata Festival sa San Juan na uwi sa batuhan at rambulan ng mga kabataan. Isa pang sa pool sa video, mga panindang vape nilibas ng mga batang kawatan. At eto na nga, back-to-back sa Todo Max. Pilot episode ng Scenes of the Father at maganda ng magandang FPJs Batang Quiapo, makapigil hininga ang mga eksena. Pinagparte-partehan ng tatlong binatilyo ang libo-libong pisong perang tinangay nila mula sa isang vape shop sa Quezon City. Sa pool sa video kung paano napasok ang tindahan, isa ang nanloob habang lookout ang dalawa. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kita sa kuha ng CCTV na nakatambay ang tatlong lalaki sa labas ng vape shop sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Maya-maya, pumuesto ang dalawang nagsilbing lookout sa planong nakawan ng shop. Humiga ang isa habang umupo ang isa pa. Sa isa pa nilang kasama, pumasok sa loob ng vape shop. Pinagdadampot niya ang ilang vape products. Binuksan niya rin ang isang cabinet at nilimas ang laman ng kaha. Sa isa pang kuha, pinaghahatian na ng tatlong lalaki ang nakulimbat na 16,000 pesos na kita ng tindahan. Nadiskubre na lang ng mga empleyado ang pagnanakaw nang pumasok sila kinaumagahan. Nakita rin po yung pintuan na basag na rin po yung mga salamin. At yung mga gamit po sa loob ay mga bukas at nagkagulo-gulo na po. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, natunton at hinuli ang tatlong magnanakaw na pawang mga minor de edad pala. Ang pumasok sa loob ng shop ay 13 anyos lang, habang ang mga lookout ay 14 at 16 anyos. Nabawi ang ilang vape products sa mga suspect, pero bigo nang makuha ang pera. Sinampahan ng reklamong robbery ang 16 anyos na lalaki na napag-alamang dati nang nasangkot sa pagnanakaw. Isa sa ilalim naman sa counseling ng social worker ang dalawa pang kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mahigit 1 milyong piso ang nabudol sa isang lalaking bumili ng sasakyan sa Quezon City. Akala pa niya nakatipid siya, yun pala, 3 silang may-ari ng sasakyang hinahatak na ng bangko. Nasa frontline ang balitang yan, si Gary De Leon. Ang pickup truck na yan, ibinibenta online sa halagang 1.3 million pesos. Mura na yan kumpara sa original price nitong 2 million pesos. Kaya naman, hindi na nag-atubili ang buyer na si Arwan Asi. Bumiyahe pa siya mula Zamboanga City papuntang Quezon City. Done deal naman, agad-agad yan. Nagpa-picture pa si Asi kasama ang ahente na si alias Anthony. Hindi nagduda ang buyer dahil orihinal ang papeles ng pickup truck at may HPG clearance din ito. Pero nang maiuwi na ni Asi ang pickup sa Zamboanga, bigla siyang pinuntahan ng bangko. Hinahatak na ang sasakyan na hindi raw nabayaran ni Mark Jason na nakapangalang may-ari ng pick-up. Nagtataka si Asi dahil isang Andrew Agustin ang nakapangalan sa hawak niyang dokumento. Hindi naman makontak ni Asi ang ahente. Bumalik kami dito sa Maynila. Hinarap namin po siya. Kaso wala parang wala siyang pakialam sa amin. Sana maawa din siya sa akin. Sa record ng Central Office ng LTO, lumalabas na galing sa butuan ng sasakyan. Nakaloan ito sa bangko sa pangalan ni Mark Jason, pero bigla raw itong na-transfer sa Capital Lab sa pangalan ni Andrew Agustin. Tingin ng LTO, may sabuatan sa may-ari ng mga sasakyan at mga tauhan ng ahensya. I-research natin yung mga papeles nyo, no? Pati yung mga lisensya ng mga taong kasangkot dito. Tapos papatawag natin lahat. Sabay-sabay. Magsasampa naman ang kasong swindling at estapa si Asi kung hindi maibabalik ang kanyang pera. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. 4 ang patay sa van na nahulog sa ilog sa La Libertad, Zamboanga del Norte.
Ayon sa mga otoridad, galing ang mga biktima sa isang prayer meeting sa Misamis Occidental. Habang nasa biyahe, nawala ng kontrol ang van hanggang sa tumilapon sa ilog. 12 ang nasagip pero 4 ang namatay. Nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Nakafocus ngayon si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa Idol Kids Philippines na mapapanood dito sa TV5. Sabi niya, asa Lolo Gary ang magiging atake niya sa pagja-judge ng mga batang singer. Ituturing niya raw na parang apo ang mga sasalang sa stage. Dagdag pa ni Mr. Pure Energy, meron daw psychologist sa show na tutulong sa mga batang contestant para hindi malungkot ang mga batang hindi makakapasok. Dahil for sure, marami pang opportunities ang darating sa kanila. Mapapanood po ang Idol Kids Philippines dito sa TV5 simula sa June 28. Makakasama ni Gary V, sina Angeline Quinto, Juan Carlos Labajo at Miss Regine Velasquez Alcacid. Hosted by Jolina Magdangal at Robbie Domingo. Susunod, Wata-Wata Festival sa San Juan, nawi sa Rambulan. Lalaking kumuha ng barya sa imbornal na trap at halos himatayin. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagrambulan ng ilang grupo ng mga kabataan sa Wata-Wata Festival sa San Juan. Nasa pulyan sa video. Nasa frontline ang balitang yan, si Mon Gualvez. Nagtulakan, nagsuntukan at nagsipaan. Sa videong ito, kitang marami na rin na nakisali sa Rumble. Maya-maya, may mga responding polis at inawat ang mga nag-rumble. Nangyari yan sa Wata-Wata Festival ng San Juan City kaninang umaga. Sa drone video na ito, may ilang naghagis pa ng bote. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, agad hinuli ang mga sangkot. Over natin sa ating CSWDO, karamihan po sa kanila ay hindi po taga-San Juan. Welcome na welcome po kayo. At naman tayong ang gulo. Sa kabila nito, ayon sa alkalde, sa pangkalahatan, masaya namang naipagdiwang ang Wata-Wata o Basaan Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Natrap sa imbornal at halos mahimatay ang isang lalaki sa Cebu City. Tulong-tulong na tinanggal ng rescuers ang takip ng drainage. Nang mabuksan, agad na inilabas ang nanghihina ng lalaki. Isinakay siya sa ambulansya saka isinugod sa ospital. Ayon sa otoridad, dumaan ang lalaki sa open manhole para manguha ng barya. Pero dahil sa tindi ng init at baho, abay nahirapan siyang huminga at saka nagpasaklolo. Maayos na ang kanyang kalagayan. Kanya-kanyang suporta sa Israel at Iran ang mga makapangyarihang bansang gaya ng Amerika, China at Russia. Pero lahat sila nais ng ceasefire na nilabag daw ng Iran kaya aatake na naman ang Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Malakas na pagsabog ang naging alarm clock sa lungsod sa Beersheba sa Israel. 3 ang namatay. May mga missile din tumama sa lungsod ng Tehran sa Iran. Pero natigil yan nang mag-ceasefire ang dalawang bansa sa tulong daw ni US President Donald Trump. Sa social media post ni Trump, binati niya ang Iran at Israel sa pagkakaroon ng stamina, tapang at talino na itigil ang anyay the 12-day war. Ang ceasefire ay kasunod ng pag-atake ng Iran sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa Middle East na nasa Doha, Qatar. Pareho namang pumayag ang Israel at Iran sa ceasefire. Pero akusasyon ng Israel, hindi pa man nagiinit ang kasunduan, umatake na raw agad ng Iran kaya gaganti sila.
Sabi naman ng Iran, hindi totoong lumabag sila sa ceasefire. Bukod sa Amerika na kaalyado ng Israel, suportado rin ng China at Russia na kaalyado ng Iran ng ceasefire. Sa gitna niyan, ilan pang world leaders ang nanawagan na magkaroon ng peace summit para mapag-usapan ang giyera ng Iran at Israel. Si Pope Leo XIV naman, kapayapaan ang hinahangad. Anya, hindi mareresolba ng giyera ang problema, lalo lang nitong palalalimin ang sugat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, power bank na dala ng pasahero sa Ross Airport, sumabog at nagliyab. At 13 years old na driver na itinakas lang sa magulang ang sasakyan, nakabangga. Higit 20 ang sugatan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mahigit 20 ang sugatan matapos masalpok ng SUV na minamaneho ng isang 13 years old. Parehong wasak ang unahang bahagi ng SUV at nang nabangga nitong van sa San Juan, La Union nitong linggo. 21 sakay ng van ang sugatan. Gayon din ang menor de edad na SUV driver at isang sakay nito. Napag-alamang itinakas lang nila ang sasakyan mula sa magulang ng batang driver. Sa ngayon, hawak na ng City Social Welfare and Development Office ang menor de edad na driver. Nagpapagaling naman na ang mga sugatan. Sumabog ang isang power bank na kinumpiska sa Ross City Airport sa Capiz kaninang umaga. Nagmistulang fireworks ang power bank na yan matapos magliyab. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kinumpiska ng airport personnel ang power bank mula sa isang babaeng pasahero na papunta ng Maynila. Lampas daw kasi ito sa pinapayagang capacity sa loob ng eroplano. Matapos i-turnover, bigla na lang daw sumabog ang power bank. Hindi na nakuna ng video pero agad namang naapula ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matapos mamayagpag sa mga International Film Festival, mapapanood na rin sa local cinemas ang Song of the Fireflies. At kahapon nga ay nagkaroon ng special screening para sa pelikulang pinagbibidahan ni Asia's Phoenix Morissette. Ang musical drama na yan, produced by Coultertain Musicat Productions at MQuest Ventures. Tampok sa pelikula ang kwento ng Lobok Children's Choir at ng kanilang teacher at music trainer na si Miss Alma Taldo. Showing na ang Song of the Fireflies bukas in 85 cinemas nationwide. Susunod. Lolang nagkakape, nagka-black eye nang mabangga ng e-bike na puro lasing ang sakay. Todo Max Primetime 5 ang makapigil hiningang eksena sa pilot episode ng Sins of the Father at ang pasabog sa FPJ's Batang Quiapo. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagka-black eye ang isang lolang nagkakapilang sa Cebu City. Nasa pool siya ng isa pang e-bike na puro mga lasing ang sakay. Naasa Frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas.
Nakaparada ang e-bike na yan sa gilid ng intersection sa San Nicolas proper, Cebu City. Maya-maya, bigla itong sinalpok ng isa pang e-bike. Tinangkap ang tumakas ng nakabundol pero hinarang sila ng mga residente. Nabangga nila ang isang 83 anyos na lola na nagkakape pala sa loob ng nakaparadang e-bike noong mga oras na yun. Nagka-black eye si lola dahil sa insidente. Tumama yung mukha ko dito. Ang sakit-sakit. Akala ko mamamatay na ako. Tuwing maglalakad ako, ang sakit-sakit na ng balakang ko. Lumalabas na overloaded at lasing ang mga kabataang sakay ng bumanggang e-bike. Nagiinuman daw sila ayon sa driver ng e-bike. Mga pasahero lang daw niya ang mga iyon. Ang lalaki raw gusto dito dumaan, ang babae naman gusto sa kabila dumaan. Nagagawan sila sa manibela kaya sila dumiretso dito. Agad inimpound ang nakabanggang e-bike. Nangako naman ang may-ari nito na sasagutin ang pagpapagamot kay Lola at pagsasaayos ng nasirang e-bike ng biktima. Ipapatawag rin ng barangay ang mga lasing na kabataan at mga magulang nito para sumailalim sa seminar. Wala nang planong magsampa ng reklamo ang pamilya ni Lola. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Umabot na sa Qatar ang mga missile ng Iran. Punteriyan nila ang mga base militar ng Amerika. Pero ang nayanig ay ang mga residente, pati na ang mga OFW doon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagliwanag ang kalangitan sa Qatar nang umulan ng missile mula sa Iran. Pero sa ere pa lang, naharang na ito ng militar. Sa lakas ng mga pagsabog, nagkagulo sa isang shopping mall sa lungsod ng Doha. Pati ang mga nasa labas, nagtakbuhan nang makita ang mga missile. Wala naman nasaktan sa pag-atake dahil ang pinuntiryan ng Iran ay ang base militar ng Amerika sa Doha na Al Udeid Air Base. Ito ang main regional military hub ng Amerika sa Middle East. Sagot yan sa naunang pagpapasabog ng Amerika sa 3 nuclear sites ng Iran. Pero giit ni US President Donald Trump, weak o mahina ang pag-atake ng Iran. Nagbigay rin daw ng notice ang Iran sa Amerika at Qatar bago ang ginawang pag-atake kaya walang nasaktan. Samantala, kinundina ng Qatar's Foreign Affairs ang pag-atake. Giit nila, karapatan nila ang bumuelta alinsunod sa international law. Pansamantala namang sinara ang Qatar airspace dahil dyan. Dahil nga nadamay na ang Qatar, may higit 200,000 Pilipino ang apektado. Lumin, ay dumadaan na dito sa amin. Tutaas ng bubong namin. Ay, naglalabanan na. Kwento ng OFW at permanent resident ng Qatar na si Daryl Lagos, tila lumilindol ng umulan ng missile. Everybody was already aware that medyo may tension na rin. Nanginig yung pinto ng bahay, yung paligid. And yung experience ko was like parang may malakas na mga sound na tumutunog. Noong una parang fireworks, but yung parang pakiramdam yung pag may naririnig tayo. But nakita ko ba't gumagalaw yung paligid o parang nagvo-vibrate. So doon ko naisip parang na ano ba to? Ito na ba 'yon? Halos 3 oras daw tumagal ang pagpapakawala ng missile. Tumingin din kami sa labas after na may mga debris na nahuhulog or parang may mga sparkles, ganun ba? Yung para may sumabog sa ere. Noong una, it was parang nakakapanik kasi narinig namin yung ibang kapitbahay namin or yung ibang na parang hindi rin alam gagawin kasi first time. Matapos ang airstrike, muli raw tumahimik ang paligid. Pero nananatiling naka-alerto ang lahat. Nagdadasal na lang din na sana it doesn't escalate at mag-de-escalate siya. Para po sa mga pamilya namin sa Pilipinas, we are okay. We are safe. 31 Pilipino naman ang stranded matapos isara ang paliparan sa Qatar. Ligtas na sila at kasalukuyang hinihintay ang flight rescheduling. Nananawagan naman ang Embahada ng Pilipinas sa Qatar na maging alerto sa mga nangyayari. Tuloy pa rin ang repatriation ng mga Pilipino mula sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ngayon pa lang, umaaray na ang mga motorista sa unang big-time oil price hike ngayong linggo.
Pero ang ikalawang bugso ng taas presyo sa produktong petrolyo sa Huwebes abay posibleng hindi na raw matuloy. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, anong plano ng mga nakausap mong PUV driver matapos nga itong oil price hike? Alam mo, Cheryl, ngayon nga yung unang araw ng pagpapatupad ng unang bugso ng oil price hikes para sa linggong ito. Kaya naman, yung mga tsuper, kanya-kanya ng diskarte para hindi gaanong maramdaman ng epekto nito. Lunes ng gabi, mahaba na ang pila ng mga sasakyang magpapakarga sa gasoline station na ito. Nagpa-full tank na ang ilan dahil sa malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Ang taxi driver na si Alex, napakamot ulo na lang sa laki ng itataas ng diesel. Ba't na sobrang taas? Grabe naman yan. 5 piso. Ang kukunin yun. Kanina, sinimula ng ipatupad ang unang bugso ng oil price hike. Nagmahal ng 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina at mahigit 2 piso sa kerosene. But wait, there's more! Sa Huwebes, magmamahal ulit ng mahigit piso hanggang 2 piso ang diesel, gasolina at kerosene. Ibig sabihin nito, ngayong linggo, 5 piso ang imamahal ng diesel habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina. Anong dahilan yan? Ang pangunahing rason kung bakit sumipa ang presyo ng langis ay ang gyera ng Israel at Iran. Nakadagdag pa ang pagbabanta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barko na naghahatid ng krudo sa iba't ibang bansa sa Asia. 20% ng kinokonsumong langis ng buong mundo ang dumaraan dyan. Dahil sa pangambang tataas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo, nag-isip na ng diskarte ang mga tsuper na ito sa Quezon City. Pag-iusapan namin mga kapwa namin member, kung pwede, atin alternate na lang biyahe para pare-pare ng pangkumita. Gusto mong madagdagan ng kita mo, magpagabi ka, habaan mo oras mo. Doon na namin kukunin yung dagdag. Handa naman daw ang mahigit 2 bilyong pisong fuel subsidy para sa mga PUV na ibibigay kapag sumampa sa $80 per barrel ang presyohan ng krudo sa world market. Kahit mga hindi raw nakapag-consolidate na PUV, mabibigyan pa rin daw ng subsidiya. Sa ngayon, hindi pa yan may pamimigay dahil bumaba sa $69 per barrel ang presyo ng langis matapos ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya ang Department of Energy makikipag-usap daw sa oil companies kung pwedeng hindi na ipatupad ang ikalawang bugso ng oil price hike sa Huwebes. So we'll check with them if they can hold muna yung pag-increase kasi bababa naman. We have to check on that kasi they actually were willing na to sacrifice the 2.60 on their part. Ang problema kasi oil companies are not regulated. What the government can do is just ask the companies. Cheryl, napag-usapan na raw na economic team ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga nangyayaring gulo sa Middle East at sa tingin nila ay minimal lamang naman ang impact nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero ganun pa man, umaasa sila na hindi na magtutuloy-tuloy itong gyera sa pagitan ng Iran at Israel para hindi na tumaas ang presyo ng langis. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sa ibang balita naman, naglipa na online ng mga bogus na resort booking sa Batangas. Pati nga ang isang vice mayor na goyo din. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualdes, exclusive. Mga hampas ng alon sa dagat at maputing buhangin. Ito ang dream vacation ng marami na inaalok ngayon online. Ang problema, baka bogus o peking account na pala ang katransaksyon mo. Gaya ng nakausap ng Vice Mayor ng Dolores Quezon itong nakaraang buwan. Nag-book daw siya sa isang resort sa Laia, San Juan, Batangas para sana makapagbakasyon silang pamilya matapos ang eleksyon. Madali raw siyang napaniwala lalo't kumpleto sa videos at pictures sa pinapakita. Plus, naka 50% discount pa raw ang mga room. Maganda yung offer. So they're offering na for 10,000 free kasama niya accommodation, the facilities, and the meals. So sabi ko, enticing. And the way they communicate with me through Messenger is professional talaga. Sa kabuuan, nagbayad siya ng 20,000 pesos for 2 nights. Pero kaduda-duda na raw ang mga sumunod na eksena. Sabi nila, confirm na raw yung aking payment. Now, they are requiring naman the 7,500 deposit fee na refundable upon check-out. Kaya doon ako nagkaroon ng doubt. So sabi ko parang may mali na eh. Sabi ko the deposit fee is always collected during check-in na yan, sa reception table na yan. Tinawagan niya ang contact number ng resort na nahanap online at nakumpirmang nabudol nga siya ng 20,000. Yun nga lang, hindi lang pala si Vice Mayor ang nabiktima ng mga kawatan.
Mula raw nitong Abril hanggang ngayong Hunyo, halos lahat ng mga resort sa Laia, Batangas ang ginagaya na ng mga scammer. Kahit panahon na natag-ulan, ito raw mas ginagamit ng mga scammer na paraan ng panloloko para mas makahikayat ng mga may biktima. Kesyo may malaking promo o discount sila pinatutupad sa ganitong season. Reklamo ng mga resort owner, sa kanila minsan nagagalit ang mga nabibiktima dahil sa maling nakatransaksyon. Lahat ng nasa page namin, kukopya nila lahat yon. I-upload nila. Minsan mas marami pang laman yung kanila dahil pati yung sa YouTube minsan na ilalagay nila. Nai-report na ito sa pulisya. Ang problema, hindi tinutuluyan ng mga biktima ang reklamo. Kaya paalala ng mga otoridad, mas maging mapanuri sa mga katransaksyon online. I-check daw yung dami ng mga followers at reviews, pati na yung creation date ng mga FB page. Kung bagong gawa lang yan, malamang na nambubudol ang kausap. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, todo ang pag-aabang ng Primetime 5 viewers dahil lahat umaasa na tuluyang magkakasundo ang magkapatid na sina Tanggol at David sa FPJ's Batang Quiapo. Habang si Gerald Anderson naman madadawit na sa pambubudol ng kanyang ama sa sins of the father. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Make money work for you! Sa panahong mahal ang bilihin at mahirap kumita ng pera, sino nga ba naman ang hindi maeengganyo, di ba? Ang instant yaman scheme na yan mismo ang magiging mitya ng gulo sa buhay ni Samuel Trinidad, played by Gerald Anderson. At sa pag-uumpisa nga ng seryeng Sins of the Father, todo max agad ang mga emosyon at tapatan sa aktingan. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Kung ano man yun, wala akong pakialam. Huwag mo na kaming itamay. Simula na ng pambubudol, kaya hindi dapat palagpasin ang bawat episode sa Sins of the Father. Kung sina Samuel at ang tatay niya ay magkakagalit. Sina Tanggol at David naman, magkakampihan na laban kay Miguelito Guerrero. Ang dating magkalaban, magsasanib puwersa bilang magkuya. At inutusan niyo ako para patayin ka! Kaya ako balik punta dito para patayin ako. Hindi, Tanggol. Hindi ako naniniwala kayo! Hindi kita kayang patayin! Nagkapatid kita! Pero ano ito? Ang nag-uumpisa pa lang na pagkakasundo ng magkapatid. Matutuldukan nga ba ng kamatayan? Grabe naman! Abangan ang mga makapigil hiningang eksena gabi-gabi sa FPJ's Batang Quiapo. Back-to-back sa aksyon ng Incognito at drama ng Sins of the Father. Sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. Kita-kits bukas mga kapatid. Ako po si Jerby Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.